Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Maing palis sa tutanan. God is good. All the time. Oh, nagrambol man no. Isa may kinalayuan dere. Surigao. Sa? Surigao Claver. Kamo. Oban. Bukidnon. Bataan. Tagalog. Camiguin. Bukidnon. Davao. So, nilaing lugar. Sana? Banakon? Asa man ang Banakon? Ay, Tafi. Nanay, Banakon ito, island? Sus, Ginoo. Kubra, way taga Kubra na rin. Taga Banakon. So, ninugta itong basahon ang atong ebanghelyo karon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag. Ug nangutana ngano man nya kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa. Apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Sa Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbiras sa kasal, samtang ang pamanunon uban pa kanila, dili gayod. Apan mabot ang panahon, yang pamanunon kuhaon gikan kanila, o magpaasan na unya sila. Walay magtapok og bag-ong panapton, magtapak og bag-ong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak makagisi man sa bisti, ug mosamot kadako ang gisi niini. Ug walay tao nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit. Kay kun iyang himuon kini, magisi ang sudlanan, ngunya ang bino mausik, o madaot ang sudlanan. Hinunoa ang bag-ong bino isulod sa mga bag-ong sudlanan nga bag-o. Aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog lingkod, magandang hapon sa lahat. God is good. God is good. All the time. Atong pakpakan ang Ginoo. So, ngayon buong araw po is catechism, buong umaga po is catechism para ma-empower po kayo at yung mga mahal nyo sa buhay na may sakit kayong magpatuloy mag-deliverance. Ang deliverance pala makabreak sa seal and consecration. Bakit may seal and consecration tayo? Dahil yung mga ninuno natin ay laging lumalapit sa albularyo. Yan ang panahon that you are sealed and consecrated to unclean spirits. Kaya nga, pabalik-balik ang ating sakit. Totoo, hindi. At karamihan sa atin may tinatawag na oppression. Yung demonic oppression, mga karamdaman yon na hindi natural. It appears natural but it is not absolutely natural. Kaya nga, mabigat yung katawan mo. Kahit payat ka. Bakit mabigat yung katawan ko? Payat na payat. Hindi mo ma-reconcile. Ang deliverance ay makabreak sa curses and spells
Natutuwa ba kayo ngayon? Kaya nga, tinuturo namin sa inyo. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, sa labas, magsasalita ako through parables. But sa inyo, diretso. Lahat ng kaalaman na tinatago sa Diyos ay ini-unveil ko sa inyo, ni-reveal ko sa inyo. This is now the revelation. How powerful the prayer of the church is. Natutuwa ba kayo? Oh. Instead na lapit kayo sa albularyo, i-break nyo na yung curses. Nakatanggap tayo ng mga curses araw-araw sa ating mga nanay, sa ating tatay, no? Bugo ka. Magkamang paunta mo, yung nana. Deliverance is breaking all curses and spells, hexes. Natatawa ba kayo ngayon? Tinuturo namin yan sa inyo. Yung na-late, balik kayo bukas. No? Alas 8, mag-start na ang catechism natin dito. Catechism is about empowerment. Hindi na focus sa amin. Pag uwi nyo, i-deliverance nyo yung bahay ninyo. Kaya nga, may mga pari kasama natin. Si Father LL, Father Mayong, si Father Ingo. Tumutulong sa atin to administer the sacrament. At from time to time, do deliverance to your house. Do deliverance to your family circle. Nagrabe yung oppression. Ang deliverance, it can break unholy ties, links, and bandages. Kaya nga, may aklat si Father Sikia na magagamit natin. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Ano ba yung unholy ties? For example, may ex ka at may nangyari sa inyo. Nagkahiwalay kayo. May bago ka na ngayon. Yung kasalanan niya ay makonect sa iyo dahil you are united with him or with her through sexual intercourse. Breaking unholy ties. No? Links and bandages sa mga past na mga kasalanan natin. Ang ganda, no? Kung may asawa ka o nobya na engkanto. Totoo yun. Marami kami dito. No? Yung kinasal ko sa isang babae na 32 years old, kalimutan ko sa pangalan niya dahil ang daming pumupunta dito at din-empower namin sila. Dahil hindi namin kaya kami lang. Uy. 90% from you. Liberation, healing is from you. 90 from us is only 10%. Ano bang malaki? 10% or 90%? And that's from Father Gabriel Amorth, the Chief Exorcist of Vatican. Realizing that percentage, we are now empowering you. Kung na-amaze kayo sa 10% galing namin, how much more than 90% from you in communion with Christ? Natatawa ba kayo? Natin lang yan, ha? Mas mabuti itong natin. Ipagsasabihin ninyo ito sa iba. Amen. May pupunta dito, Father, lumapit na ako sa kasamahan mo na exorcist. Father, hindi pa rin lumayas ang demonyo. Yan ang tanong niya sa akin. Father, bakit? Dahil hindi niyo ginamit ang 90%. Nag-rely kayo sa 10%. Hindi matagalan ka kung gagamitin ninyo yung 90% from you. Practicing cares, confession, adoration.
Bigay ka ng oras sa adoration. Rosary. Nagro-rosaryo pero ang bilis. Magimay ka na sa Amen. Magimay ka na. Tumatawa na yung natamaan. Totoo hindi. Hindi galing sa puso. Should be from our heart. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Oh, kapangyarihan yung nag-react na from summer. Na-exercise ko siya kahapon. Ngayon, exercise naman natin. Huwag niyong videohan ha. No? Magagalit yung demonyo kapag videohan ninyo. Videohin ko. Mapriso ka. So, ipasok na lang, bro. Ipasok na lang siya dito sa deliverance room. Dito sa deliverance room. The power of Mama Mary. I'm just reciting the Hail Mary. Hindi niya kaya. May pag-iya sa tay. Oh. No, nag-react na siya. No. Huwag niyong videohan ha. Bro, nasan yung mga deliverance ministers natin? So, yan. The power of Mama Mary. No? Hail Mary, full of grace. Na-torture na mga demonyo sa loob ng Natutuwa ba kayo? O natatakot? Uy, natatakot kami, Father. Sing-ano kayo? Igunsaman mo. Magkaano kayo sa demonyo? Puno ng takot. Amen? Our Mother, Mama Mary is with us. Amen? Di ba nag-recite lang ako ng Hail Mary? How much more tayong lahat? Yung demonyo sa China, lalabas yun. Uy. Dahil they are victim of greed. Kahit hindi sa kanilang lugar, gusto nilang agawin yung West Philippine Sea. Paano ba natin makuha muli ang West Philippine Sea? Si Nanay Alvina may sagot niyan. Sa Father, ipadala doon ang kabit ng asawa ko. Bakit yung kabit ng asawa mo ipadala? Nakukuha nga niya ang asawa ko. How much more the West Philippine Sea? Yung mga kabit ninyo, ipadala doon sa West Philippine Sea. Makukuha nila yon. Hi, no. But we have a great hope in our devotion. Mama Mary is very powerful. The spiritual warfare. So, kung hindi nyo na naintindihan yung sarili nyo, make a good and healthy devotion to the Mother of God. Rosary. And then the Holy Eucharist. Magsamba kayo. Sa mga may sakit ngayon, araw-araw kayong magsamba. Yung mga hinaharas ng demonyo, araw-araw. It is Jesus, the Eucharist, the source of healing. Amen? Sacramentals, yung mga sacramentals na i-bless natin ngayon. Natutuwa ba kayo ngayon? As long as you are equipped in knowledge, pwede kayo gagamit sa prayer ng simbahan. Sino ba ang maka-deliverance? Sabi ni Father Siqueo sa page 22 sa Deliverance Handbook, sabi niya, individual Catholic can do deliverance to protect their loved ones and their family circle from the ordinary and extraordinary attack of the evil spirits. Sabi itong ordinary attack, ang atong mga favorito.
Ang extraordinary attack, o tong infestation, obsession, diniscuss na nila kanina, di ba? Oppression, possession. Itong sa kanya is total possession po. Itong babaeng nag-react ngayon, kahapon nag-react din siya, no? Ngayon nag-react siya sa Hail Mary, full of grace, no? Grabe si Mama Mary, no? Common denominator ng mga demonyo, sasabihin nila during exorcism, mapakinggan ninyo mamaya dahil mag-exercise ako, no? Mas mabuti ito, may audience participation, no? Hindi na kailangan i-describe pa. Narinig na ninyo. Sa panahon din ni Kristo, kaya nga libo-libo yung mga tao susunod niya. Dahil mag-healing siya, magkatikay siya, at magpalayas ng demonyo. Alam nyo, lahat namang pari, kaya nila yan Pero hindi kami naturuan sa seminaryo. Sinabihan ko yung mga pari, tingnan yung mga albularyo. Nagpalayas ng demonyo, hindi nga naordinahan yun Kayo pa kaya? Naordinahan kayo sa obispo? Sino bang nag-ordina sa albularyo? Uy. Pinapasa yan Yung lolo nila hindi mamatay kapag hindi mapasa. Sino ba sa inyo ang nakatanggap ng pasalod? Galit na siya. Galit na siya. Dahil yung mga, patuloy ako sa, yung lumapit sa akin na ilang buwan na hindi pa lumayas ang demonyo sa kanyang katawan. Sinabihan ko, gamitin nyo yung 90%. Kayo na mag-deliverance araw-araw. Or morning, lunchtime, and evening. I-deliverance nyo. Sus, pag-deliverance niya, si Lucifer ang pumasok. Father. High rank, Father. Huwag kang matakot. Patuloy lang. Bumalik sila dito, liberated na ang kanyang anak. Hindi umabot ng 1 buwan. Sabi ko sa kanila, twice a month lang ako mag-exercise sa anak mo dahil ang dami. So, okay lang, Father. 1 beses lang ako nag-exercise. Completely liberated na ang kanyang anak. Bumalik sila dito at nagpapasalamat dahil ginamit na nila ang 90% from them. And that power is from the sacraments. Lahat ba kayo nabautismuhan? Wow, may kapangyarihan na kayo. Hindi nagamit. Totoo, hindi. Dahil wala tayong kaalaman. Knowledge is, kung wala kang knowledge, kilikili power. So, yung deliverance, basta yung sakit mo ay hindi natural. Kung natural, let us listen to the medical advice. Let us listen and follow the medical advice of the experts. Sa mga doktor. Hindi naman tayo mga panatiko. Ang walang sakit, hindi na kailangan ng doktor, sabi ni Kristo. So, yung may sakit, nangangailangan talaga ng doktor. Kung sa pagpunta mo sa doktor, walang findings, at sa pagpunta mo dito, na-deliverance ka na, pagbalik mo, may findings na yan. No? Kapag natural. Dahil tatabunan nila yung tunay na sakit mo. Okay lang kayo? Parang hindi na kayo tumitingin sa akin, Mga marites talaga kayo, Mga mirasol, So, yan mga kapatid, may audience, tayo, participation tayo, So, mamaya hindi ko alam kung may mag-react din. Okay, mag-video dahil naman natin yan i-upload. Kung meron man akong i-upload nung dati, hindi din pinakita yung mukha. Dahil pinupritahan natin yung mahal natin na kapatid. Hindi natin ipahiya sila sa social media, Kapag during deliverance matumba ka,
And then, manginginig, hindi natin i-post yan sa Facebook. Para saan? Para ipahiya mo yung kapatid natin? Ang daming demonyo pumapasok sa kanyang katawan, no? Satan is real, no? Hindi po yan spiritual uh, uh, creation of the apostles, but it is a spiritual reality. So, kailangan natin magdasal, no? Turuan nyo yung mga apo nyo sa kaimportante sa devotion. So, alas 3 o'clock prayer, turuan nyo. Mahihirapan yung mga demonyo. Alas 6, ibalik natin ang Angelus. Sa paglakad natin, paglalakbay natin, pray the guardian angel. Tawagin natin yung guardian angel. Turuan nyo yung mga anak ninyo. Kapag hindi nyo tinuruan sa mga regular devotion natin, lalapitan sila sa mga espiritu tonto. Sinong lalapit sa kanila? Espiritu tonto. Kaya nga, bata pa, meron na silang nakikita. Dahil you are sealed and consecrated. Yung bahay ninyo, pinaduguan ninyo bago itayo. Lumapit kay sa albularyo. Pinatingnan ninyo sa albularyo yung lugar ninyo. You are sealed and consecrated. But the good news is, we have deliverance. Deliverance can break all seals and consecration. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Wow. So, follow and subscribe sa YouTube channel natin dahil halos araw-araw nag-upload tayo sa mga specific na experiences natin na maka-inspire talaga nating lahat. No? Hindi lang maka-inspire sa mga laigo, pati na sa mga pari. Marami na mga pari ngayon nag-invite sa akin. May diocese, humihiling sa akin for talk. Ang mga pari, ang audience, hindi ako naka-say yes dahil punong-puno na po ang buong taon ko. Next year na. No? Huwag kayong mag-alala, Father, hindi pa babalik si Kristo. No? Makapunta pa ako sa inyong diocese. No? Maghintay lang kayo. Because they are inspired by the empowerment of Jesus. Nga patuloy tayo sa pagsiwalat nito. Amen? So, just sacrifice. Huwag kayong magmadali. May ina-unwenting ako, 90 years old. At sa pagkatapos kong unwenting, sabi ng lolo, Padre, muli na ka? Uuwi ka na? Yes, lolo. So, huwag kang magmadali. Ang magmadali ay hindi na makauwi. Ang nagmamadali ay hindi na makauwi. Ayaw pag-apura, mabutra ka karong pitsaha. Amen? Dali-dali ka, na disgrasya noon, simba ko. No? Muna nga, karon tatawagin nyo mga pangalan nyo, maghintay lang kayo. And then, magsimula ako for exorcism. Unahin ko, from summer pa po. This week pa po sila. No? Pangalawang beses mag-exercise ako sa kanya. Kahapon, first. At meron pa akong exercise mamaya. Kahapon, 8 yung ine-exercise ko. Merong isa na from Bantayan. Hindi Bantayan, Badian. Alam nyo? Nagagalit yung kanyang mga ninuno, mga ancestors na namatay na dahil hindi niya ginamit yung pinapasa sa kanya. So, kaya nga mapilitan sila sa paggamit sa kapangyarihan nila dahil matorture sila kapag hindi nila gagamitin. No? So, here is now the way of Jesus to liberate them from that situation, from that evil situation. Amen? So, ito na po. No? Yung prayer ng simbahan ang makaliberate sa masamang sitwasyon na kanilang na-experience ngayon.
So, yung possess, nasapian siya eh. Yung possess, sabi ng possess, nga demonyo, Darwin, parusahan namin siya. Dahil hindi niya ginagamit yung kapangyarihan. Ang mga ninuno pala nila ay mga banggiitang mangkukulam, banggiitang mangbabarang. No? Siya, isang guro. Isa siyang guro. At sinama niya yung kanyang mister dahil yung mister niya ay hindi maniniwala sa mga sinasabi niya. Sa pagrating nila dito, hindi na nagduda yung asawa niya. Totoo pala na nakatanggap siya ng pasalot. No? So yan, istorya lang. Pero dito, real talagang na-experience natin yan. No? May from Cagayan din na siya lang ang makakita sa mga insekto. No? After deliverance, hindi niya makita yung mga insekto. At kung kayo, sa pag-uwi nyo sa bahay ninyo, dininig namin kayo, ang dami ninyo, di ba? Isa lang ang exorcist sa diocese, 2, 3, 4. Libo-libo po yung mga nangangailangan ng deliverance, di ba? No? So, itong babaeng ito ay may psychological illness. So, pinupuntahan nila yung psychologist, nag-take na siya ng gamot, no? Pero, hindi pala purely natural yung karamdaman niya. At meron din silang mga ninuno na mga okultista. Siya din ang pinaplanuhan ng mga demonyong espiritu na siya ang makatanggap. Sa pamagitan ng psychic power nila, they can communicate through psychic power nila. Paano yan, Father? Pwede, example, ako psychic, may psychic ako, open yung psychic ko. Si Brad may psychic din. Pwede siya mag-communicate sa akin sa pamagitan ng isip, sa pamagitan ng mga panaginip. No? So, wag mong galawin yan dahil high rank yan. No? Sasabihin niya, hindi ko kaya ito. Pero kung pupunta sila sa ministry ni Kristo, lahat ay kaya. Yeah. I have given you authority to trample serpents and scorpions, and nothing will harm you, so that you can overcome all the power of your enemy. Anong sabi? So that you can overcome all. Hindi na sinabi niya, so that you can overcome some. Natutuwa ba kayo ngayon? No? We can overcome all the power of our enemy, who is the scorpion, who is the serpent, who is Satan, the symbol of Satan. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Masya kayo. Dahil ang daming gagaling sa family members natin. Ang daming mabago na family members natin. Because we are liberated from obsession, oppression, infestation. Kung infested yung bahay nyo, lagi ka na lang galit. Lagi ka lang, yung puso mo ay puno ng puot. Dahil maraming demonyo eh. May natural ka nga galit, sasakyan ng demonyo. Ma-intensify yung galit mo. Hindi naman kasalanan na magalit. Di ba? Amoral yan ay. Yung galit is amoral, hindi pa kasalanan. Kung galit ka ngayon, dahil sa injustices na nagawa, hindi yan kasalanan. Kailan ba maging kasalanan ang puot mo? Kapag magsasalita ka na ng masama. Kapag mag-isip ka na ng masama. Kapag gagawa ka na ng masama dahil sa galit mo. Pero dahil sa galit mo, no, ay hindi ka naman nag-iisip ng masama. Nagagalit lang ako sa mister ko dahil hindi siya tumupad sa aming usapan. Hindi ka nagkasala dyan. No? Sinasabi mo lang yung fact, mga kapatid. Amen?
So ngayon mga kapatid, sana ma-empower kayo. At follow and subscribe sa YouTube channel natin. No? Tulungan niyo po kami. And then kung sa mga nanonood natin ngayon, hindi kayo makapunta dito, go to your priest. Receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and Holy Communion. Sa mga grabing may karamdaman ngayon, ibibigay namin sa inyo ang sakramento, kompleto po. Confession, anointing, and Holy Communions. Yung Holy Communion sa mga hindi na makalakad, ibibigay namin ng buong buo si Kristo po. Hindi po namin ibibigay yung sarili namin. Wala po kaming kapangyarihan. The most powerful is Jesus in His sacraments. Healing without sacrament is lacking. Deliverance without sacrament is lacking. Because Jesus established 7 sacraments for us. Because He loves us so much. Iniibig tayo ng Diyos, tayo lahat. Amen? Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, may bibigay ako na Biblia sa mga makasagot. No? I-bless ko muna itong Biblia. Consecrate this Holy Bible to the most precious blood of Jesus Christ. This we ask in the name of Jesus, our Lord, your Son. Amen. Unang tanong. Ang unang makalapit ang makatanggap ng Biblia. Unang tanong. Sino ang santo sinong santo ngayon? Sinelebrate natin na saint ngayong araw na ito. Si Saint? Ngayong araw. Babae. Hindi. Sino? Hindi. Ngayon. Sinong santo ngayon? I-search nyo sa Google. No? Sino? The saint, babae, 9 years old. Hindi. Hindi. Yehey. Saint Mary Gorete. Congratulations na. From Bukidnon. 10 po ito ibibigay namin sa inyo. No? Sunod na tanong. No? Anong nangyari ni Saint Maria Gorete? Sinaksak. No. Bakit sinaksak siya? Dahil? Ginahasa. Dito. Ni-rape siya. Sino? Sinong sumagot? Dali. Nakatanggap ka na rin. Kahapon ka na sumagot. Ngayon ka lang na may tama ka. No? Kahapon, mali siya. Ngayon, may tama na. No? Sunod na tanong, sino ang nag-rape sa kanya? Sinong nag-rape sa kanya? Oh yes, si Alexandro. Alam niyo si Alexandro, i-canonize na sa susunod na mga araw dahil na-converted din siya. Grabe, no? Yung conversion. So, meron ng mga grupo na i-canonize din si Alexandro na nag-rape sa kanya. 9 years old. Tinanong siya marami siyang saksak. Tinanong siya sa pari, baka patawad ka ba sa taong gumagawa sa'yo nito? Sabi niya, I want him to be with me in heaven. No. Grabe, no? Gusto ko siyang makita sa langit, Father. No. I pray for him, for his conversion. At dahil doon, sa canonization ni Saint Maria Gorete, naka-attend si Alexandro sa kanyang canonization, no? Grabe, no? Ang conversion ni
Alexandro. So ngayon, no, taga saan ba itong sumisigaw? No? Taga Samar pala. No? Wala kasamahan mo yun. Ha? So, kailan ba siya nag-react kanina? Kanina lang. Bakit? Pag Hail Mary, no? Nakatanggap. Makinig kayo, no? No. May dalawa na lang, no? Grabe yung kapangyarihan ni Mama Mary, no? No? So, nakita nyo na. Natutuwa ba kayo ngayon? Na-inspire ba kayo na mag-devote sa banal na rosaryo? Yan lang ang devotion na pinopromote sa ating mahal na ina. Just imagine, bumaba siya sa kanyang trono bilang reyna sa langit. At, yan lang ang mensahe, pray the rosary to obtain world peace. Ngayon, sino nagro-rosaryo kagabi? 1, 2, 3. Oh, yung iba, no? Oh, wow. Ano ba ngayon? Anong misteryo ngayon? Dali, ang unang ang unang dali. Kalipay. Dali. Naunhan ka, ha? Mas dool. Nindot sining nasa dool kay last na lang, no? Unsa may unang joyful mystery. Dool. Dali, dool. Oh, annunciation, no? So, salamat ni Architect Socrates Fucanan. Nagbigay sa atin ng 200 Bibles. Malapit na din maubos. Hingi naman tayo, no? Para sa mga nakikinig at sumasagot. So, ngayon, i-bless natin yung mga religious items ninyo, ha? Ang asin ang unahin natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that we dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit through Christ. So Lord, lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Ang unang gumamit nito ay si Prophet Eliseo. Niligtas niya ang buong bayan ng Diyos using holy salt. Binibless niya yung salt, at yung ilog ay kinikurse, pinopoison. Maraming nagkasakit. Anong ginamit ni Prophet Eliseo to save them? By sprinkling the holy salt in the river. And then, gumaling sila. So, anong paraan? Niligtas niya ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng holy salt. Yung salt ninyo ay hindi lang holy salt. Holy and exorcised salt because of Christ. Natutuwa ba kayo? So, ngayon, sunod natin ang tubig. The blessing of water. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. O God, for man's salvation, thus dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water. Hearken your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with the manifold purifications. It is creatures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever, and sprinkles in the homes of the faithful.
be it cleansed and delivered from harm. It transforms in joy a spirit of goodness, and the air of peace, freed from painful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that worldly in be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ. So Lord, the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the devouring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, venomous serve driving afar, that let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng yung tubig ay holy and exorcised water. Sprinkle niyo yung tubig bago matulog. Ano ang sabi ng ritual dito? Sabi dito, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Ano? It expels demon, makapalayas ng demonyo, using the holy water. And it cure diseases. Yan ang intention ng simbahan. Kung hindi din kagagaling, go to your doctor. Then take medicine. Amen? Hindi tayo mga fanatic dito. So ano pa? Ang sinabi dito sa ritual, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. So dahan-dahan malilinis tayo. And then delivered us from harm sa kasamaan. No? Mahilikay ta sa kadautan. No. Ang sa pailain, let us homes enjoy a spirit of goodness, an air of tranquility, an air of peace. Grabe, no? So, maubusan kayo, pa-bless kayo sa pari ninyo. At kung ang pari nyo ay hindi mag-bless, from 1 to 2 mag-bless naman tayo sa online, pwede kayo sasabay. Kung ang pari ninyo ay hindi mag-bless, last resort na po. Parang hindi kayo maubusan. Lalo-lalo na sa mga mahal niyo sa buhay, sa labas, sa bansa. Okay? Natutuwa ba kayo? Akala ko walay effect na online blessing. Meron pala. Yung madre, nag-deliveran sila sa kasama nilang madre. Yung kanilang oil, hindi binibless yung pare doon dahil hindi mag-bless yung pare. Yung online blessing lang ang ginagawa nila. Napaso talaga yung madre na walking possess. Italiana na madre. Superior pa nila. Grabe, no? Nandito nga yung video niya. Pinipasa sa akin. Yung mother superior nila, ang kanino-nunuan nila ay mga albularyo. Mga mangkukulam. Grabe, no? Online blessing po yun. Grabe, no? So, hindi natin malimit sa actual ang grabe yung prayer ng universal po ito eh. Ang simbahan is a universal church. It is called Catholic, meaning universal for all. Natutuwa ba kayo ngayon? So, I hope you will catechize your family circle and they will always following us through Facebook page natin. Amen? So, ngayon, i-bless natin yung oil niyo. Should be olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you. My God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power the devil's legions and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driving afar from this creature oil, that it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, the world very far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe,
And also the service of acknowledgement, please you to God freely to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when the sick, so that when the made well, he may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of state of a man made in your image and redeemed by piece of blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Yung oil ninyo ay holy and exorcise oil because of the prayer of the church. It should be olive oil. Hindi BB oil, hindi din efficacent oil. Hindi din pau di arco. No? Baka isalin nyo yung maintenance ninyo. Hindi yun kasali. No? I-consecrate yung senses ninyo. Hindi ko pa na-post na pin dahil na-busy ako. Baka ngayon, mapin natin yung consecration of senses para magamit ninyo sa inyong mga anak. Bless them, don't curse them. Kung hindi nyo nagustuhan yung ugali ng anak nyo, please don't curse them. Bless them. Amen? Sunod natin, consecration of senses sa mga anak ninyo. Sunod natin is incense, candles, rosaries, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, handbook, rosary, Benedictine medals, scapulars, Bible, bells, Benedictine rings, and all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ, your Son, be glorified forever, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your peace and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exorcise, sacramentals na. Ano yung intention ng simbahan? Makinig kayo. May these religious items mightily restrain the devil, demons, and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless. Ano? Grabe na. So gamitin nyo po yan. And then we will experience the spirit of goodness and air of peace in our family circle. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon, mag-consecration of senses ako sa inyong lahat. Magsitayo tayo lahat. And then ipunas nyo yung holy and exorcise oil sa parte sa katawan ninyo na may inaindang kayong karamdaman. Bow down your head. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever. Through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign of the cross kayo sa noon ninyo, using the oil or the water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ang ating mga ilong. I consecrate your mouth that you may utter the words of life, ang ating bibig. I consecrate your chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating balikat.
I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. Ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you have life everlasting, you may live forever and never. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kumain kayo ng kaunting salt, kaunti lang. Huwag niyo ubusin 1 kilo, ha? Kasakit kayo ng kidney, no? Parat kayo na. So, God is good! Please be seated, mga kapatid. At ngayon, magsimula na tayo. Tatawagin lahat ng pangalan ninyo, yung nakalista. At kung si Kristo ay 12 apostles, no? Na Diyos na yon, tayo din may case officers na mag-entertain sa inyo isa't isa. Okay? Nakakumpisal na ba lahat? Ay, salamat sa Diyos. Higit pa kayo na lahat ng luto ngayon. Amen? God is good! God is good! All the time! Bigyan natin ng masibabong palakpak ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, hihingi kami kakatok kami sa puso ninyo. Kung may biyaya kayo, pwede kayo mag-donate sa ministry, pambayad sa ating renta dito, sa kuryente, at pagbigay gasoline allowance sa mga kasama natin na pari. At sa mga case officers natin na hindi na nagtrabaho. No? At kung wala din kayong pera, ipagdasal nyo lang kami. Patas po yung pag-treat natin dito. Mayaman at hindi. Amen? Bakit? Patas? Dahil mahal tayo lahat ni Kristo. Patas lang. Amen! Bigyan natin papuri si Mama Mary at ang kanyang mahal na anak, ating Panginoong Jesucristo, walang iba. Yes, ang ating tagapagligtas. Natutuwa ba kayo ngayon? Higit pa kayo sa nanalo sa luto ngayon. And then, follow and subscribe Facebook page natin and YouTube channel natin. Bakit? Ini-interview natin yung mga biktima talaga galing sa kanila na mga experiences. Mas malaki yung impact kapag sila ang magsishare. Amen? At then, pasensya na kayo, masikip yung lugar natin. Merong nagbigay sa atin ng 1.2 hectare, no? Hindi pa natin hindi tayo makapatuloy sa balilihan kasi may problema. Pero kahit may problema, may nagbigay naman ng 1.2 hectare, no? Magtatayo tayo ng dormitory doon para yung sa malayo ay meron na silang matutuluyan, no? It might be the training center sa mga pari nga gustong magpa-train, no? St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism Office po, Ministry, sa Diocese of Tagbilaran po. At marami ding lumalapit sa atin na encourage, no? Ngayong taong ito, 8 magpapari po ang lumapit sa atin. Sabi nila, Father, tulungan nyo kami, no? At nakikita ko yung karanasan nila nung seminarista pa ako. Wala ding gumagastos sa akin, no? Sabi nila, Father, no, tulungan nyo kami, no? Papasok na kami sa seminaryo, pero walang-wala yung pamilya ko. Sabi ko, sige, dalhin nyo lang pangalan ko, no? Ako na ang Diyos na bahala sa inyo. Sige, Father, no? No. Dahil problema ng Diyos yan, no? Pag mo problema dyan, pasok lang kayo, no? Sa awa ng Diyos, may nagbigay sa akin ng 20,000, no? Ibabayad ko na ito. Meron ding nakipagkita sa akin nung isang araw, nagbigay ng $400, no? Ito, no? Ibibigay ko na ito. Mga umabot na ng mga 50,000 siguro ang nagbigay, no? Ay, nasulbad na ang problema, no? Dahil nadagdagan may 7 na tayong seminarista. Itong 8 ay dagdag na ito, no? So, kung mamatay si Father Darwin, may papalit kahit isa lang, no?
Hindi naman ito na iba-iba yung hilig ng pare, no? Kahit isa lang, no? Kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon, no? At ginagamit din natin, meron tayong GCash at bank account. So, YouTube channel natin, ginagamit natin yan sa evangelization. Kahit piso po, hindi ako kumukuha dyan. Buong barangay pinakain natin for sports and evangelization. Amen? At hindi, yung bank account, pangalan ko dahil wala namang pangalan pa yung Saint Michael. In God's time, i-register natin sa SEC yan. No? In God's time. Pero wala pang pangalan eh. So, aki pang pangalan ang nakasalalay. Pero sa awa ng Diyos, ginagamit natin yan sa wasto. Tinutulong natin yan sa mga evangelizers natin na walang trabaho. So, nakatulong na po ang punto por punto na maraming mga pamilya. Amen? So, patuloy po tayo dahil wala tayong radio station, wala tayong TV station. At nag-initiate na lang ako ng YouTube channel. Ang Katoliko, walang YouTube, walang TV station, pero ang Iglesia ng Cristo, meron. Ang Katoliko, walang radio station. Buong Pilipinas, wala. Kung meron man, mga religious yan. Hindi diocesan radio station. Tayo dito, wala tayo. Kahit nga, gasoline station, wala. So ngayon, magsimula na tayo ha. At pakiusap po, huwag kayong mag-video kapag may bagong mag-react. Okay? Huwag din kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. Umupo lang kayo. No. Huwag na kayong tatakbo. Dahil yung mga demonyo ay puno ng takot. Santiago 2:19. Nanginginig sila sa takot. So, gusto ko sa pag-uwi nyo, puno na kayo sa pananampalataya. Amen! God is good! All the time! I-announce ko lang, July 11, sa Mabulod Church po kami sa St. Joseph Parish. July 12, bibisita kami sa San Remigio, St. Michael Parish, San Remigio. July 13 sa Danao City sa Cebu. July 14 sa Camotes Island. No. And then 19 to 20 is Leyte. I-announce ko yan. 19 to 20 sa Leyte po. Saan ba yun sa Leyte? Hindi ko pa alam. No? Basta 2 lugar sa Leyte ang bibisitahin natin. 19 and 20 po. So, bakit ba tayo bibisita? Para to empower a lot of people and to empower the priest. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Pagbisita ko sa Diocese of Dumaguete sa Bae City, ang daming mga tao, mga 8 to 10,000. Puno yung, parang cancer, no? Okay, mag-aawit ako, alay ko sa mga natutulog ngayon, no? Sabi, ano naman yung kakantahin mo, Father, no? May natutulog eh. Aalayan ko yan ng kanta, no? Ulay nga dayon eh, hatag ka ni. Kung ang kahayag, gumising sila lahat, no? Ang kahayag nga way pagkapalong. Muda na. So, ngayon, magsimula na tayo, ha? At papasok ako dito for solemn exorcism. Unahin ko yung nag-react. So, just imagine nag-react siya while praying, just reciting, no? The Hail Mary, no? Yan, sisigaw yung demonyo while praying the rosary. So, yung anak mo na adik, babago yan. Dahil wala ng demonyo makapasok sa inyo, bahay. Nagro-rosaryo na kayo eh. Amen? Yung addiction, all addictions are demonic. All addictions are demonic. Alcoholic addiction, basta addiction, all addiction. Pornographic addiction, lagi kang nanonood ng mga pornography. No? Itong anak ko, Father, pornographic memory. Ano ba yung pornographic? No. Nahuli yung anak sa tatay. Laging pumapasok sa CR. Anak, bago ka pa pumasok sa CR, pumasok ka na naman. Sinilip ng tatay.
nag-vlog-vlog, nag-masturbate. Anak, ang batang-bata mo pa nga. Ano ba yung nasa cellphone mo? Magbago ka na, anak. I-delete mo niyang lahat ng mga masamang video mo. I-delete mo yan. Magbago ka na. So, isang buwan, hindi na nakita, no? Hindi na panay pasok sa CR. After 1 month, pumasok na naman. Bago ka pa pumasok sa CR, pumasok na naman. Oh, sinilip na naman ng tatay. Nasakpan na po. Nag-masturbate na po. Sabi ko, i-delete mo yung mga videos mo na masama. Bakit? Nandyan pa yan. Sabi mo tayo, magbago eh. So, dinilit ko na lahat tayo. Bago na po ito. Bagong upload na ito tayo. Ayan, pornographic memory, no? Bata pa, maliit pang tutoy, malaki na ang tiyan. Dahil sa polluted ng ating isipan. Totoo hindi. So, pornographic addiction. Kaya nga, yung mga anak ninyo ay hindi na nakafocus sa pag-aaral. No, sa landian na. Totoo, hindi. Ngayon, rosary can break a lot of addictions. Natutuwa ba kayo ngayon? Hindi nyo yan kaya eh. Ba't kaya yan sa Panginoon? Sa pamagitan ng ating mahal na ina. Atin lang yan. Huwag nyo niyang sabi sa iba. Natutuwa ba kayo ngayon? No. So ngayon magsimula na ako ha. Tatawagin ni Ate Mayat yung mga pangalan ninyo. Huwag kayong sisilip dito ha. May butas, no? Sisilip kayo dito, baka mag-transfer sa inyo, no? So, madagdagan na yung pasyente ko no, for soul living. So, yung case officers ang mag-determine kung isolin ka ba or hindi. Okay? So, makinig kayo sa, kung hindi, kayang-kaya nyo lang yan, no? Sa constant praying the prayer of the church. Sa pag-uwi nyo sa bahay, pray the prayer of the church. Ma-amaze kayo. No, you can see, sabi ni Kristo, ni Nathaniel, you can see greater than this if you follow me. If you follow the way of Jesus, you can see greater than this. Amen? Na-amaze kayo sa albularyo, lalong-lalo na kung si Kristo i-follow ninyo. Amen! So God bless. Magsimula na tayo.